Secret to success ng mga taong tagumpay sa buhay. Ang kahirapan, hindi dapat maging hadlang, kundi magsilbing hamon para makaahon. Tagawalis at taga-shampoo siya sa parlor noon. Pero ngayon, nagmeme-ari ng mahigit 50 salon sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kumikita ng milyon-milyon, may condo unit, mansyon, at magagarang kotse. Hindi po ito chismis sa parlor mga te, kundi kwento ng pag-ahon sa buhay ni Leo Revita. Tubong Tagum City, Davao del Norte si Leo. Ang kanyang inang guro at amang pulis. Hindi raw matanggap noon ang kanyang pagkatao. When I was 8 years old, parang may pusong babae talaga ako. Ang pangarap daw para sa kanya ng kanyang mga magulang, maging pulis din, katulad ng kanyang ama. Hindi ko kaya yun. Mas gugustuhin ko pang mag-majorette doon sa bahay namin. Kaya sinusuot ko lahat ng mga gamit ng kapatid ko na babae. Kaya palagi akong pinapagalitan. Hanggang pinagbakasyon daw siya sa kanyang lolo at lola sa Bohol. Tinuruan ako na magsaka, igib ng tubig, ilang kilometro ang nilalakad ko doon. Hanggang sa dumating ang araw na kinuhaan ako ng parents ko doon kasi nagkakasakit ako. Noon ko lang nalaman, hindi raw makaya ng mga lolo at lola ko na maging lalaki kasi pusong babae daw talaga ako. Pagbalik ng Tagum, in-enroll siya sa taekwondo class. Hanggang sa pinadala pa ako sa tournament. Sa awa ng Diyos, nanalo naman ako, nag-champion ako. Pero ganun pa rin, babae pa rin. Pagtuntong ng high school, hindi na raw binibigyan ng allowance si Leo. Kaya siya na mismo dumiskarte. Naisipan kong mag-work sa isang typing job na tatanggap lang ako ng 5 pesos sa isang coupon ban, yung mga application letter. Ang katabi nun, salon. Binigyan ng candy. Habang nagtatype ako, nagtitinda ako ng mga sigarilyo at saka mga candy doon. Kikita naman ako ng parang mga 130 araw-araw. Noong mga panahong yon, nagsimula na rin siyang sumali sa mga BeauCon o beauty contest. Galit na galit yung mama ko. Sinunog lahat ng gamit ko, lahat ng gown. Iyak nang iyak ako. Kadeside akong lumayas na lang sa bahay namin. Hindi kayo dyan. Dito na mas nagpursige si Leo. May-ari ng salon, ng katabi ko, kinonvince niya ako na kung pwede, doon na lang daw ako mag-work, magsha-shampoo, magtagalaban ng towel, tapos tagalinis ng sahig. 2 years yata doon ako nagtatrabaho sa kanya. Nakapagtapos ng high school, pero ayaw na raw siyang pag-aralin ng kanyang mga magulang sa kolehiyo. Maghinto ka na lang ng pag-aaral kasi wala ka namang silbi siguro, kasi bakla ka. Pangit naman pakinggan na matatapos sila lahat ng pag-aaral. Ako na lang ang hindi. Kung ayaw niyo sa akin, ganun, wag na lang, ganun. Pero pinaglaban ko talaga yon. Para makagraduate, pinagsabay niya ang pag-aaral, pagsasalon at pagbo-beauty contest. Hindi ko naranasan yun na mapagod before. Sige lang talaga ako. Kailangan ko talagang i-prove na kahit ganito ako, determined talaga ako sa trabaho ko. Na kailangan kong sabihin sa kanila na kaya ko sarili ko. Hanggang graduate siya sa kursong BS Secondary Education. Kaya lang hindi ako pinalad na magbo-board exam kasi nagsasalon na ako. Kaya yung nag-take ko, siguro mga 3 points na lang siguro papasa ako. Siguro may mga rason ang lahat kung hindi pinalad. Hanggang kinarir na lang ni Leo ang pagiging hairdresser. Commission kasi sa amin doon, monthly. Kumikita siguro ako pinakamalaki mga 1,000. Every day, pinakamaliit siguro mga 200. Kaya nagsasidle ako ng home service. Ang kanyang racket, ikinagalit daw ng kanyang amo. At di umano, ikinainggit ng kanyang mga katrabaho. Kaya naman natanggal siya sa kanyang pinapasukan. Mabuti na lang daw at may ipon na siya noon. Kaya naisipan ko magtayo ng sariling salon. Sa unahan lang din, pero maliit lang yun. Parang kawayan lang. Dito na ako, nagsalon na ako ng ganito, ganyan. Maliit lang na aircon. Pero may mga 4 na upuan. So, advantage sa akin kasi may mga dating suki na ako. Sa awa ng Diyos, marami talagang kliyente. Makalipas lang ang 2 taon,
Ang dami nang pumapasok sa salon ko at unti-unti na siyang nakilala sa Tagum City. Ay, kailangan ko nang magtayo ng isang branch kasi palagi nang napupuno. Marami ng kliyente na lumalabas. Sasayangan talaga ako. Nung mga panahong yon, nakilala na ni Leo ang kanyang naging long-time partner. Siya yung kasama ko for almost mga 10 to 12 years. Tinutulungan din naman niya ako sa business. Nagtatrabaho din siya sa salon ko. Siya yung nagka-cashier, gano'n. Pero taong 2012, nagkahiwalay din sila. Nahuli ko siyang may relasyon ng iba. Siya naman una naghiwalay sa akin. Kaya lang bumalik siya. Ayaw ko na. Kaya siguro naisipan niya na saksak ako. Ito yung ebidensya. Natulog na ako sa bahay, tapos pumunta siya ng bahay namin. May parang gumising sa akin. Siya na yon, nakabitbit na ng kutsilyo. Tapos sabi ko parang, ano ba to? Totoo na ba to? Panaginip lang. Tapos wala siyang imik. Diretso lang ginanon sa ko dito. Napaganon talaga ako sa kamay ko. Black belter ako, kaya siguro nakapag self-defense ako kasi dito talaga ako sasaksakin. Kaya lumabas ako agad ako ng bahay. Sabi ko, tulong, sinaksak ako. After nakaligtas ako noon, sabi ko sa sarili ko, hindi pa siguro end ng life ko. Siguro may plano pa ang Diyos para sa akin. And naisipan ng parents ko na ipakulong siya, pero ako pa rin yung tumigil kasi ayaw ko parang wala akong peace of mind kung makulong siya kasi may malaki naman kaming pinagsamahan. Imbes na magmokmok at maghiganti, tinutukan na lang ni Leo ang pagpapalago ng kanyang negosyo. Ang kinita niya sa 2 branches ng kanyang salon, pinaikot niya at ipinampatayo pa ng karagdagang branches. At dahil pangarap niyang makilala nationwide ang kanyang salon, nag-expand na rin siya sa ibang mga probinsya sa Mindanao. Hanggang ang mga dati niyang staff na nakatira sa Cebu, binigyan din niya ng franchise. Nang dahil sa kanya, nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagpatayo kami ng sarili naming bahay. At ngayon, meron na po akong sariling salon. Matapos ang 18 taong pagsusumikap, ngayon, meron ng 55 branches si Leo ng kanyang salon. Balak na rin daw niyang mag-open ng branch dito sa Maynila. Ang dati naglalakad ng kilo-kilometro, tatlo-tatlo ngayon ang magagarang sasakyan. Ang dati nakikitira lang sa kanyang mga kaibigan, may-ari na ngayon ng condo unit sa Tagum. Meron pa siyang 2 paupahang bahay at under construction na rin ngayon ang kanyang dream mansion. At the present, kikita siguro ako ng mga 1.5 to 2 million in 1 month. Pangarap ko kasi yon na magkaroon ng bahay na malaki. Pero pangarap lang yon, lahat naman ng bagay pinapangarap lang. Kagaya nito, pangarap ko lang naman one of these days mapifeature ako ng KMGF. Pero naging totoo. Yung father ko is already died na. Yung mama ko, pensionada na, retired teacher na siya. Ay, hindi ko rin naririnig sa kanya nanghihingi sa akin. Ako na mismo nagbibigay sa kanya. Masaya ako para sa kanya kasi talagang nagsikap siya para sa kanyang sariling tagumpay. Masaya ako na kahit gaano kahirap ang dinanas ko before, yung pain, yun ang naging hugot ko kung bakit na-achieve ko yung success ngayon. At heto pa, ang kanyang ex na sumaksak pa sa kanya noon. Pinatawad niya, binigyan pa ng bahay at lupa at isang branch ng kanyang salon. Humingi pa rin siya ng tawad sa akin at humingi siya ng tulong sa akin. Wala rin siyang mapupundar. Kaya yung dating bahay ko, binigay ko na lang sa kanya. Maligayang maligaya raw si Leo sa kanyang buhay ngayon, lalo't nakahanap siya ng bagong love life. Masasabi ko sa kanya is mabait siya, tapos alagain, hindi siya mahirap mahalin. Siguro pagpapalain ng Panginoon na sana forever. Siguro, click ako sa business na ito. Kailangan kong kumuha ng maraming empleyado na i-train kahit walang alam. Yung iba palaboy-laboy, yung mga nagtitinda, sinasabihan ko na, ate, huwag ka nang magtinda, dito ka na lang mag-work. Ang dati kontisera sa mga Bucon, aba, kinukuhang major sponsor ngayon. Proud ako as gay sa lahat ng bagay na nagawa ko. Pinaghirapan ko yon, pinagdasal ko yon sa Panginoon. Sa lahat ng nangarap na magtagumpay, huwag madaliin yung pangarap. Hindi yon ibibigay agad ng Diyos. Kailangan yung planuhin kung anong dapat mong gawin and kailangan mong piliin ang craft o ang field na nagustuhan mo and maging humble ka sa lahat ng bagay. Bilog nga talaga ang mundo dahil ang dating nasa ibaba noon, nasa itaas ngayon.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.